kailangan natin ng dugo para may balik ang mga nabawas sa kanya. Yung bata po, kamusta na? Bata? Okay, yung dinadala niyo, kamusta na? Hindi naman buntis si Miss Isidro, ah. Patawarin mo ko, Ruben. Hindi ko makulit sa labis na pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita. At hindi mo rin ako masisisi kung isipin ko na hindi itong unang kasinungaling ang ginawa mo sa akin. Alam ko, Ruben. Alam ko. Nasira na yung tiwala mo sa akin. Pero, Ruben, gusto ko lang mapabuti ka. Sinira mo ang buhay ko! Okay, we'll see you tomorrow then. All right, thanks. Huwag ka na malungkot. Sabi ng doktor, magiging maayos daw ang lahat. Wala ka nang dapat alalahanin. Makakakita ka na. Rafi, sobrang nga pasasalamat ko sa'yo eh. Pero ayoko namang isipin mong ginagamit lang kita. Ito naman o. Teka na. Huwag mo isipin yun. Ano ka ba? Baka nagugutom ka lang. Paghahain na kita. Ano mo gusto mo kainin? Dahan-dahan. Pasensya ka na. Okay. Sandali ah. Rafi, hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng ito eh. Agnes. Ito ang dinidikta ng puso ko na gawin. Ayoko sana mangyari. Pero Agnes, hindi ko pwedeng diktahan na nararamdaman ko. Agnes, mabait ka. At hindi ka mahirap mahalin. Alam ko mali to dahil kapatid ko si Ruben. Ayoko isipin mo na sinasamantala ko ang lahat. Pero hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko eh. Agnes, mahal na yata kita eh.
Bagay sa iyong bahay mo. Pinilit mo kasing mangarap ng isang salon. Kaya nawalan ka ng isang kaban. Sayang. Kung hindi ka masyadong naging ambisyoso, hindi mo inabot ang kalagayan mo ngayon. Ano pa ho bang kailangan niyo? Baka sabihin mo wala akong puso. Kaya nagdala ako ng mga pinaglumaang damit ni Rafi. Baka sakali, wala ka nang isinusuot. Hindi ko ho kailangan ng limos. Bakit? Sinong inaasahan mong sasagip sa'yo? Ang papa mo? Ha! Nang umalis nga ako, nagpapasarap pa siya sa bahay. Buti pa ako naisip kong dalawin ka. Hindi ka ganun kamahal ng papa mo. Mas mahal niya ang kayamanan ko. Takot lang niyang bumalik sa wala katulad mo. Pero hayaan mo. Baka sakali, mapilit ko siyang dalawin ka. Pero, hindi ako nangangako. Hindi na makakaya ng konsensya kong nakikita, naghihirap siya. Samantalang ako yung nagpapasarap dito. Papa, you're out of your mind! Siguro nga! Pero ito lang ang alam kong dapat at tamang gagawin. Papa! Papa, kahit ako matagal ko na gustong umalis dito. Pero pa kung aalis ka, hindi mo matutulungan si Ruben. Dito may kapangyarihan ka pa. Pwede tayo magtulungan. Pa. Pa, ikaw na lang ang kakampi ko. Iiwan mo pa ba ako? Pa, don't leave me, please. Hindi ko na kaya. Pa, please. Agnes? Agnes, may problema ba? Agnes, may problema ba? Agnes. Agnes. Mahal na kita. Alam mo, si Robel pa rin ang laman ng puso ko. Matututunan mo rin akong mahalin. Buntis ako.
alam ko, matanda akong panagutan yun. Kahit na sino ama nang dinadala mo. Agnes, handa kitang pakasalan. Raf, Babalik na si Agnes. Bukas na ang dating niya. Ruben, nagtagumpay ang operasyon. Nakakita na siyang muli. Hindi mo man lang ba'y pagtatapat sa kanyang katotohanan? Nawala na siya sa'yo ng minsan. Dahil mas pinili mo ang magsawalang kibo at maawa sa iyong sarili. May tutulong ba magpanggap na patatawarin niya ako? Natanggapin sa kabila ng lahat ng pinagkaloob sa kanya ni Rafi. Sakit ng mga harap, Joe. Pero mas masakit ang matalo ng walang laban. Ruben, hindi mo kumpera si Agnes. At hindi niya pinagbibili ang kanyang pagkatao. Bakit hindi mo siya puntahan? Ni subukan ayaw mong gawin. Ruben, kailan ka magigising sa kaibangang to? Lumaban ka! Ruben, tandaan mo to. Kapag dumating ang araw na tuluyang nakuha ng Rafi si Agnes, huwag kang umasang nandun ako para panoorin ka. Dahil hindi ko matatanggap na pareho tayo natalo sa kanya. Hindi masisikmura. Salamat sa Diyos. Mga kaibigan, mga minamahal namin sa buhay, maraming salamat sa pagdating niyo ngayong gabi. Marahil, merong iba sa inyo na nagtataka kung bakit biglang-bigla ang ating selebrasyon. Hindi ko na patatagalin pa ang inyong paghihintay. Alam niyo, sa pagdaan ng panahon, may mga masasakit na pangyayari na hindi natin inaasahan ay dumarating sa ating buhay. Tulad ng pagkawala ng isang minamahal o ng isang kabiyak. Pero, hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang sugat ay kusang naghihilom o may taong tumutulong upang tuluyang gumaling ang sugat.
Mga kaibigan, ipinagkakapuri kong ipaalam sa inyong lahat ang napipintong pag-iisang dibdib ng aming anak na si Rafi at ang babaeng muling nagpatibok ng kanyang puso, si Agnes Rivera. Mama? Agnes?
Batiin ka sa nalalapit mong kasal. Hindi ako makahinga habang pinagmamasdan kita. Ganda-ganda mo kasi ngayon. Ito ang lahat ng hinangad kong makamtan mo. Ang lahat ng gusto kong maging ikaw. Ako na yata ang pinakamasayang lalaki ngayong gabi. Nagsasaya ko, Agnes. Nagsasaya ko. Agnes, may gusto sana ako ibigay sa'yo eh. Ano yan? Para sa'yo. Buksan mo. Pinasa pa yan ng lola kay mama. At pinapasa naman niya ngayon sa'yo. Pero Rafi, Kung napipilitan ka lang na magpakasal sa akin, o gusto mo lang tumanaw ng utang ng loob, may panahon ka pa para umatras. Kaya ko naman maghintay kahit gaano katagal eh. Kung hindi man, kaya ko naman magtiis eh. hindi. Tuloy ang kasal. Maglalakad ako sa altar. Nakasama ka. Salamat. My God, bilis-bilisan nyo naman. Bakit hindi pa nakakabit to? Kabit nyo na yan. Bakit hindi tayo umabot bukas? Ito, ba't hindi pa nakakabit yan? Diyos ko, my goodness. Ay, diba I told you I want more pink on my flowers? That's why I ordered so many. Bakit kulang? Naku, Diyos ko. Oh, kamusta yan? Pakasya ba? Oo. Kaya lang medyo mahaba eh. Teka, Willie, kumusta na nga pala yung mga suot ng mga bata? I just fitted them all. Actually, ito yun sa mga abay mo eh. Oo, yung mga bandana. Okay naman. Kasi yung sa mga bata lang, I want them more simple. Kamukha ng gown mo. Pero tinanggal ko lahat ng glitters. So I feel like mahaba siya, elegant, pero hindi siya opulent. Tone down na yun sa Bakit tayo nagtatago rito na parang mga pusakan?
Kung merong mang nagnakaw, si Rafi yun. Dahil ang kasal na ito ay sa atin, sa akin, hindi sa kanya. At least tayo ang nagmamahalan, di ba? Huli na para umatras pa ako, Ruben. Hindi ko kayang ipahiya ang pamilya ni Rafi. Ang San Miguel at ang Enriquez ay iisa. Pareho kaming Enriquez ni Rafi. Pero iisa lamang ang maaaring magmay-ari ng puso mo. Bakit? Bukod ba sa paningin ay binigyan ka na rin lang ng ibang pandama? Bakit kinakailangan ipikit mo ang puso mo? Kahit dilat na dilat ito, sa katotohanan hindi ka kayang paligayan ng lalaking walang ibang motibo kundi gamitin ka para gantihan ako. Hindi mo alam kung paano ako isinalba ni Rafi. Kung paano niya ibinalik ang tiwala ko sa aking sarili. Kung ilang beses niya akong dinamayan ng mga oras na ipinagtatabuyan mo ko. Bukas, lalakad ako sa altar na yan. At ang lalaking sasalubong sa akin ay ang lalaking hindi ko man mahal. Hindi ko kayang saktan isang kagaya niya, Ruben. Kagaya ng ginawa mo sa akin. Agnes, hindi buntis si Irene. Pinaghihiwalay lang nila tayo. Agnes, bakit hindi mo ko pinagpaliwanag? Bakit tayo nakikinig sa ibang tao? Wala nang saysay pat ng pagsisisihan natin, Ruben. Lalo lang natin pinapahirapan ng ating mga sarili. Sige na, kailangan ko nang umalis! Sige. Agnes, tingnan mo ko sa mga mata ko. Nararamdaman mo. Hindi mo binubulong ng puso mo. Ikakasal na ako bukas ng gabi, Ruben. Agnes, lalayo tayo. Malayong-malayo itatakas kita. Magkita tayo bukas sa bukana na sa Simon. Agnes, pag pinili mong hindi dumating, tatanggapin ko ng marangal ang aking pagkatalo. Pag hindi ako pumunta, ibig sabihin ng pinili na kitang palayain. Hindi ako makakapangako. Hindi ako susuko, Agnes. Noon, yung araw na bago ako ikasal kay Ruben, saya-saya ko. Ang sigla-sigla ko. Dahil, di ba para sa ating mga babae, yun na ang pinakamaligayang sandali ng ating buhay. Yung sumumpa ka sa harapan ng Diyos. Katabi ng lalaking mahal mo. Sa hirap at ginawa. Nagsasama kayo at magmamahalan. Nasa dusa at ligaya. Paglilingkuran ninyo ang isa't isa. Pero ngayon kay Rafi, hindi ko alam aling yun. Hindi
ko alam kung langit o impyerno ang kapupuntahan ko. Kung anghel o demonyo ang mapapangasawa ko. Anong gagawin ko, Aling Mildred? Kung yan ang binubulong ng puso mo, bakit hindi mo ito pinakikinggan? Kung kailan ka nakakita, saka ka nagbubulag-bulagan? Siguro dahil ayoko nang maranasan pa ang sakit na naranasan ko noon. Na kahit na si Ruben ang mas matimbang sa puso ko, mas pipiliin ko ba pakasalan si Rafi. Nagduduwag ako, Aling Mildred. Iniisip ko na baka mas liligaya pa kami ni Ruben sa piling ng iba. Na baka ito na talaga ang kapalaran namin. Dahil lagi na lang may humahadlang. Lagi na lang may nasasaktan. Na sa tuwing isinusugal ko ang puso ko kay Ruben, isa sa amin ang nagdurusa. At sa ginagawa mong pag-iwas, sa tingin mo ba liligaya ka sa bandang huli? Ha, Agnes? Sino ba sa aming tatlo ni na Rafi liligaya sa sitwasyong ito? Mahal ko si Ruben, pero si Rafi nasagutan ko ng kasal. Kahit isa man ang piliin ko sa kanila, may masasaktan pa rin. Aling Mildred, mula pagkabata pa, ganito na ako. Hindi ko na mababago pa ang pagkatao ko. Wala akong pangakong hindi tinutupad. Na kahit sa mga estudyante ko noon, prinsipyo at paninindigan ang iminumulat ko sa kanila. Saan ako lulugar? Agnes, hindi ko maialis silang magdalawang isip. Pero iisa lang alam kong katotohanan. Tao ka lang at hindi masama magagandang kapirasong langit dito sa lupa. Agnes, si Ruben ang mahal mo at sa kanyang mundo ka higit na liligaya. Mamatay man ang paulit-ulit ang puso mo, si Ruben lang ang may kakayahang bumuhay nito. Kung talagang mahal ka ni Rafi, magpaparaya siya. Ipagkakalob niya ang iyong kalayaan.
May hinihintay pa ba tayo? Pag hindi ka bumaba dyan, baka mapilitan akong kaladkarin ka papunta sa altar. Meron ho ako isang salita. Makakaasa ho kayong matutuloy ang kasal. Dapat lang. Dahil kung hindi, ang babasbasan ngayong gabi sa harap ng San Miguel ay hindi ang iyong marangyang gayak, kung hindi ang malamig mong bangkay.
Hindi ako nagpunta rito para maggulo. Umabol lang ako. Para ipaglaban sa palagay ko ay tama. Na bago mahuli ang lahat, malaman ko, malaman mo, kung sino sa amin ni Rafi, iibig mo. Sa kauli-huli ang pagkakataon, sa dambana ng Diyos, sa harap ng mga tao, kanino kasal ang puso at kaluluwa mo, Agnes?